Magandang gabi, mga kababayan ko. Tulad ng aking sinabi, ito ang araw na aking pinaghandaan bilang kabiyak ng unang yugto na aking ipinaliwanag sa inyo. At ang aking tinalakay noon ay tungkol sa kasaysayan ng dalawang bansa na pinamagatang kanluran dagat ng Pilipinas at timog dagat ng China. Sa araw na ito, ako'y nagpapasalamat una sa Panginoon Diyos na nagbigay ng buhay at talino sa aking hiram lamang ay nais ng aking budhi at puso na makibahagi sa ating pamahalaan. Hindi man ako makapaglingkod at walang layunin na ako ay sumapi sa gobyerno upang tumanggap ng sahod. Pwede tayong maglingkod sa bayan nang walang sahod. Pwede tayong maglingkod sa Diyos nang walang dinadalang sama ng ating kalooban, bunga ng ating lahi na lumayo ng lumayo. Hindi lamang sa ating pag-ibig sa Diyos, kundi sa pag-ibig sa ating bayan. Binabati ko kayo na mga tagapakinig ko. At tulad ng dati, ako ay magpapatuloy sa aking talakay sa pangalawang yugto na tulad ng aking pinangako sa inyo. Sa mga hindi nakapakinig ng aking unang pagpapakilala at sa una kong talakay ng aking paksang ito, nawa ay madala ninyo ang pag-unawa sapagkat lalalim ng lalalim ang ating pag-aaral at naway may maipulot kayo ditong mga aral at mga panuntunan sa buhay natin bilang tayo yung mga Pilipino. Hindi na ako magpapakamahaba ng aking pambungad na pananalita at ang mahalaga ay maibigay ko sa inyo ang aking mga inihandang talakayan. At sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang ikalawang yugto ng aking pangangaral sapagkat ito po ay educational nationalism. Ang aking layunin, inuulit ko, ay maibalik sa mga tao tulad ng mga Pilipino ang pag-ibig natin sa ating bansa. Nag-iisa lang po ang ating bansa. Sa buong mundo, isa lang po ang Republika ng Pilipinas. Mahalin natin to sapagkat tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili at sa ating pamilya, higit sa lahat sa Diyos. Mahalin natin ang ating bansa. Ngayon po sa araw na ito ay tatalakayin ko ang kasaysayan ng mga kaganapan sa karagatan na saklaw ng Pilipinas at karatig bansa at kabuuan ng pagkilos ng China laban sa karapatan ng mga karatig bansa. Kung inyong wawariin, mahaba po ito. Sapagkat hindi lang Pilipinas ang aking tatalakayin. Ganun pa man, kailangan kong limitahan sapagkat ang aking layunin dito ay ang mga Pilipino. Maunawaan nila kung ano ang tungkulin nyo, hindi para manood lamang, makinig. Paano kayo makikibahagi na hindi kailangan kayo manungkulan, sumama sa politiko na naglilingkod sa bayan. Ito po ang mahalaga. Sapagkat hindi matututo kung walang nangangaral. Di po ba? Walang tagapagturo, walang makikinig, walang saysay. Ngayon, uumpisahan ko po ang mga ginawa ng China sa ating bansa
at sa ibang bansang ating mga kapitbahay. Alam niyo po ba na matapos ang ikalawang digmaan, 1945 tayo lumaya sa mga Hapon at binigyan tayo ng kalayaan ng mga Amerikano. Ginamit din nila ang pangalang ibinigay at ating itinayo noong 1899 na kung saan ang Pangulo ay si Emilio Aguinaldo. Yun din po ang ginamit ng mga Amerikano. Sa makatwid, hindi po nabuwag ang Republika ng Pilipinas na itinaguyod ni Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Republika, Pedro Paterno bilang Pangulo ng Kongreso Malolos, at Apolinario Mabini bilang punong maestrado ng unang Korte Suprema noong taong 1899, ika-23 ng Enero. Binuwag ng mga Amerikano, ngunit ibinalik sa atin. Sa makatwid, hindi nabuwag ang unang Republika. Sana po maliwanag sa inyo. Matapos ang 2 taon, matapos ang ating paglaya at binigyan tayo ng Republika ng Pilipinas, ibinalik muli ng mga Amerikano. Noong pong ika-19 ng Enero, ito po, bago po mangyari ito, noong pong 1947, alam nyo po na ang China ay naglabas na ng kanilang mapa? Opo. Alam nyo ba na ang mapang inilabas nila noon ay 11 dash line? 11 dash line. Mag-google nyo po yan, mariresearch nyo. Yan po ang una nilang pagpapalabas ng kanilang mapa noong taong 1947. Sa dahilan kung kukulangin tayo ng oras at mahaba ito, yan po ang una kong bungad sa inyo upang magkaroon kayo ng kaalaman kung kailan gumalaw ang mga Chino patungkol sa kanilang teritoryo. Kasunod nito, dito po ang mahalaga para sa akin. Kung sa ibang mga manunulat at mga historian, meron pa silang iba, ito lang para sa akin ang mahalaga. Pagkatapos noong 1947, ito po ang sumunod. Ika-19 ng Enero, 1974, January 19, 1974. Ano po ito? Tandaan nyo, ito po ang aking koleksyon at pagsasaliksik. Ito po ang taon na unang kumilos at nagkaroon ng digmaan pandagat sa pagitan ng mga Inchik at mga Vietcong sa pulo ng Paracel Island o isla ng Paracel. 75 po ang patay at 48 ang bihag ng mga Vietnamese, in English, Vietcong, ang talagang tawagan sa mga halahi nila. Samantala, 18 po ang nasawi sa hukbong dagat ng mga Chino. At sinakop ito ng tuluyan ng Chino ang katubigan at himpapawid sa paligid ng nasabing pulo hanggang kasalukuyan. Sa makatwid po, yung pong Paracel ay pinaglabanan na ng bansang Vietnam at ng China. Yan po ang una. Tandaan nyo. Nakarecord naman siguro sa aking pagpapalabas. Yan po una. Hindi tayo. Ang Vietcong po ay nagkaroon na sila ng talagang sagupaan at patayan noong 1974. Panahon ni Marcos po ito sa atin. Ano sumunod? Ito pong una kong sinabi na Enero 19, para sa akin, hindi maganda ito. Kaya makikita nyo po, lahat po ng pula, yan po ay mga panghihimasok o pagkilos ng mga China na hindi para sa akin na naaayon sa pandaigdigang batas.
Okay. Ano sumunod po noong 1974? Nung ikasampu po ng Disyembre, 1982, December 10, 1982, na itatagpo ang United Nations Convention on Law of the Sea ng 169 na kasapi. Kabilang po dito ang China at ang Pilipinas. Ngunit na ipatupad lamang ang batas na UNCLOS, ngayon ay kilala nyo, naririnig nyo, no? Makalipas ang 12 taon. Ito po ay nagkaroon ng bisa at pinatupad noon lamang 14 ng Nobyembre, 1974. After 12 years, it took effect. Ito po yung tinatawag ngayong UNCLOS. Makatwid na itatagpo ang UNCLOS 1982. Maganda po ito, kaya ang kulay po ay ube. Ayan. Okay. Anong sumunod? 14 ng Marso, 1988. March 14, 1988. Anong nangyari po dito? Ikalawang sagupaan sa pagitan ng hukbong dagat ng China at Vietnam sa pag-aagawan ng pulo ng Johnson South Reef, at 64 ang nasawi sa mga Vietcong, at nagwagi muli ang China, at sa kasalukuyan ay nasa kamay ng China ang malaking bahagi ng pulo. Ano ang pulo yon? Johnson South Reef. Kailan yun? Nagpatayan sila doon? 1988. Pangalawang sagupaan po ng mga Vietnamese at ng China. Tandaan nyo yan, 1988. Ano pong sumunod? Walang eksaktong araw. Pebrero, 1,000, nung buwan ng Pebrero nangyari ito. Bago yan, ito po yung patunay, no? Ito nga po. Marso, 14 ng Marso, 1988. March 14, 1988. Ikalawang sagupaan. Di po ba? Nasabi ko na sa inyo to. Ito po ang katibayan. Ayan. Makikita nyo naman yan sa Google. Ayan. Meron sila dyan mga banner. Nagrereklamo, nagrarally ang mga Vietnamese laban sa China. Ano ito? Inaalala ho na nila ang anniversary ng pagkamatay ng mga kanilang kalahi. Pero hindi ho ito 1988, itong rally nila. Kung hindi ako nagkakamali, 1 year anniversary yata ito. Ayan po. Nasa buong mundo yan, ha? Okay. Katibayan ko yan. Baka isipin nyo, hindi totoo na nagpatayan sila noong 1988 ba? Okay. Pebrero, 1972. Nagpanukala at pinagtibay ng kapuluan ng Politburo ng China. Ang Politburo po, kongreso po ng mga komunista yon. Ang panloob na batas, pandagat ng bansa kung saan una nilang pinabatid sa buong daigdig ang pag-angkin ng buong karagatan at himpapawid ng Timog Silangang Asya. Noong pong 1982, noong po pa nila sinimulan na sinakupin ang kabuuan ng Southeast Asia. 1992 po, Pebrero, diniklara nila yan at pinagtibay ng kanilang kongreso. Maliwanag po. Enero, 1976. January 1996. Ang ulat ng sagupaan pandagat sa pagitan ng hukbong dagat ng China at Pilipinas na tumagal ng 90 minuto at pinalalabas sa YouTube ay pawang huwad at kaganapan at ulat. Ano ko ibig sabihin? Mababasa nyo po yan at mapapanood nyo, may nagpapalabas sa YouTube. Nagkaroon ng actual conflict ang China at saka ang Pilipinas at umabot po ng kulang 90 minutes.
Hindi po totoo to. Hindi po nangyari yon. Wala. Wala pong nangyaring ganun. Peke po ito. Sinasabi na ito na nangyari noong 1996. Tandaan nyo, kailan sinabi ng China na pinagtibay nila na ang buong South China Sea ay kanila? 1992 po. Tuloy tayo. Enero, 1978. January 1998. 1998 na po. Ang sandatahang lakas ng Amerika at China ay bumuo ng kasunduan at paglagda para sa pag-uusap, kasunduan para sa buong pandagat. Nagkasundo po ang Amerika at ang China. Nagkaroon sila ng agreement, no? Para mahinto ang mga kaguluhan yan. Para sa akin maganda. Kaya hindi pula nakalagay dito, no? Anong sumunod? Ika-23 ng Enero, 1979, January 23, 1999. 1999 na po. Inuutos ni dating Pangulong Ercito Estrada ang paglagak ng barkong pandigma, ang Sierra Madre, mula sa bansang Vietnam, na binigay naman ng Amerika sa katubigan ng Ayungin Shoal sa Palawan upang magsilbing gabay at katibayan ng pag-aari ng Pilipinas. Ang nasabing pulo, ang petsang ito ay araw ng maitatag ang pagsilang ng kauna-unahang republika sa Asia. Ano ibig ko sabihin? Noong pong Enero 23, 1999, doon po inutos ni Pangulong Estrada ang paglagay po ng Sierra Madre na bubulok na barko. Alam niyo ba na yung barko na yun ay ibinigay ng mga Amerikano sa mga Vietnamese? At pagkatapos binigay naman ng Vietnam sa atin. Ganun po istorya niyan. Para alam ninyo. At yun ay ginawang tungkod ng ating Pangulong dating Presidente Estrada para ang sabi daw tanda. Talagang Pilipinas, hindi ko maintindihan. Pero pauunawa ko sa inyo. So ayan, nangyari po yan, no? Kailan po nangyari yan? Noong Enero 23, 1999. Ano yung sinasabi ko kanina dito? Ito ang petsang araw ng maitatag at pagsilang ng kauna-unahang republika sa Asia. Marami pong hindi nakakaalala. Nung nilagay po ito ni Estrada, yun po ang araw na nagsumpa si Emilio Aguinaldo sa Malolos Church, Malolos, Bulacan, na itatag ang republika. Kumpleto po ang Pilipinas noon. May Kongreso, may Korte Suprema, may Presidente. Yun po ang talagang araw ng kalayaan. Talagang Republic Day. Pero hindi ho pinagdiriwang ng Pilipinas yun. Hayaan nyo, hahanap po ako ng kakilala kong politiko para iyan nako, hindi po totoong bansa tayo noong June 12. Hindi pa po bansa yun. Military o government pa lang po yun. So, anong ilagay? Hindi ko na, hindi yan lumalabas. Hindi yan na-research. Dito nyo lang sa akin maririnig yan. Nung inilagay yung bulok na barko dyan, galing sa Vietnam na binigay sa atin, nagaling naman sa Amerika. January 23 po yun. 1999. Yun pong araw nang naitayo ang ating Republika ng Pilipinas, ng unang republika natin dito. Binuwag ng Amerikano, pero hiniram din nila yung pangalan, di ba? Ginamit naman nila, Republic of the Philippines din. Hindi kamukha ng China. Republic of China po yon. Tapos binuwag ni Mao Zedong, naging People's Republic of China. Kaya iba. Pero sa atin, Republic of the Philippines, o Tagalog, o Kastila, Republika ng Pilipinas, di ba? Tinayo ni Emilio. Ano ba ginamit ng mga Amerikano? Republic of the Philippines din. O, hindi ko nabuwag. Di ba? Hindi bago. Ngayon, yung pong araw na yun, pareho yun. Pero hindi nila nalaman yun. Hindi niya naalala. Historian po ako, kaya napaliwala ko sa inyo. Ngayon, ano pong sumunod? Sunod-sunod po taon to Nagsimula tayo 1974 o 1947 pala. Then, talon tayo 1974. Nasa 2000 na po tayo. Okay. Mayo, ika-9 ng Mayo, 2000. May 9, 2000. O ano nangyari? Ito na.
napas lang ang kapitan ng barko, dito na po nagsimula ito. Itong kaguluhan dito ngayong sumikat na West Philippine Sea. Ha? Hindi pa masyado kay Estrada pero naglagay na siya noon. Tanda na yon na may gulo. Yung pagtatayo ng bulok na yon, tanda yon po. Nako. Alam niyo hindi maganda Alam niyo ba para sa akin pangitain ano ba nilagay ng ating Pangulo doon? Bulok na barko bilang tanda. At ganyan nangyayari. Nabubulok tayo sa paningin ng iba. Hindi maganda para sa akin. Oo. Pakita natin yung ating. Ba't yun ang gagamitin mong bulok na barko? Ang dami naman pwede natin ilagay dyan. Mamaya po, bago ako maging emosyonal. Ano nangyari noong May 9, 2000? Meron pong napaslang na kapitan ng barkong pangisda ng Inchik matapos itong makipagbarilan sa Coast Guard ng Pilipinas. Okay? Tinawag po sa Tagalog to, Philippine Coast Guard, Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ayan. Pag nakarinig kayo, Philippine Coast Guard doon yan, Okay. Sa katubigan ng Barangay Ibaan, Rizal, Palawan. Ayon sa ulat, unang namaril ang Inchik at tumakas at dahil dito gumanti ng putok ang ating sariling Tanod Baybayin. Kaya patay. May 9, 2000, may namatay na kapitan ng barko ng Inchik na mangingisda. Dito po yan nangyari. Anong sumunod? Bakit siya nakapatay? Abay, mas nakinyo ba naman, nakulong pa yung ating, yung bang gumawa lang ng tungkulin? Nakulong pa. Kinasuhan pa ng kapwa Pilipino. Hindi ko maintindihan talaga itong korte natin. O, tingnan nyo gumawa lang ng tungkulin, lumaban hindi nyo maunawaan kung hindi kayo nagtrabaho bilang pulis o security man lang, kapag pinutukan ka, ay sign na yun. Kailangan gumanti ka. May patay o wala. Ganun po yun Protocol po yun sa mga ganun ng trabaho. Pero sa iba, hindi nakakaintindi. Kahit na abogado, hindi nakakaintindi. Di ba? Kasi hindi naman nila alam paano ang protocol ng paghawak ng baril. Ang alam nila yung paano magpaikot ng batas. Kaya dito, para sa akin, hindi ko maintindihan bakit tawag dito. Kinampihan pa ng korte. Nakulong pa itong, pero nakalaya na to. Okay, tapos na yung kaso na yan. Anong sumunod do? Tignan nyo 2000, may napatay na Chinese. Okay. Nobyembre 2002, November 2002, pinagtibay ang gabay ng mabuting asal, Code of Conduct, sa pagitan ng mga kasapi ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, at China. Hiwalay po hindi member ng ayaw magpa-member ng China sa ASEAN samantalang nasa loob naman siya ng Asia, di ba? Talaga itong China. Kung saan ay sumang-ayon ng pamahalaan China ng pakikipanayam at pagkakasundo sa mga bansa sa usapin ng karagatan pandagat nito. Yan katibayan yan 2002 sila ay sumali sa ASEAN at tandaan yan at pumirma. ASEAN ito hindi to UNCLOS, hindi to United Nations. Noong 2002 po ito. Okay. Pero sasabihin ko sa inyo, na itatag na po ang UNCLOS, Yung pinaliwanag ko sa inyo kanina, United Nations Convention on Law of the Sea, 1982. Kasapi po China dyan. Pumirma rin sila, 1982. Tapos sa ASEAN, pumirma rin sila, 2002. Puro 2. Kita nyo Sama sila doon. Mayo 6, ika-6 ng Mayo, 2009. Ano nangyari dito? Naghain ng kauna-unahang reklamong ng bansang Malaysia at Vietnam laban sa China sa United Nations tungkol sa pag-aagawan ng lupain. At ito ay naganap sa Hanoi. Sa makatuwid, hindi totoo na ang Pilipinas ang naunang maghain ng daing sa kinauukulan. Ibig kong sabihin nito, huwag niyong pagmalaki na ito, yung pagkapanalo natin diyan sa Hague ay ang unang-unang kasaysayan. Hindi po. Nauna na po ang Malaysia at saka ang Vietnam na magsampa ng kaso kahit pa hindi sa Hague laban sa China tungkol sa dagat. Hindi po tayo una. Ang Vietnam po at saka
ang Malaysia. Kailan? 2009 po. Ginanap po yun sa Hanoi. Okay? Yan. Maliwanag po yan sa inyo, ha? May katibayan po yan. Ito po yung pagsama ng mga Chinese sa ASEAN Code of Conduct. Ayan. Ayan, ha? November 2002 po yan. Ayan. Para may ebidensya po, no? Ngayon, ito po yung katibayan na unang nagsampa ng reklamo sa United Nations, hindi o ASEAN, United Nations, ang Malaysia at Vietnam. Kaya nagkaroon sila ng ganyang kasunduan. Kita nyo? Ano sumunod? Hunyo, isa ng Hunyo, 2,000 at 11. June 1, 2011. Sa 2011 na ho tayo, ha? Pinatawag ang sugo ng Embahada ng China ng ating kalihim ng tanggulang pambansa, national security natin. Sino po ito? Renato de Villa. Ayan. Yan, si Renato de Villa. Tandaan niyo yung mga taon, ha? Yan. Pinatawag ni Renato de Villa, National Security, DND Secretary po, noong 2011, dahil pumasok ang barko ng China sa karagatan. Ano ibig ko sabihin? Ito yung unang-una lumalabas, na ang China pumasok 2011. Recorded. Kung meron mang iba, basta ito yung pinaka nakuha ng media. Siguro meron yung hindi nakuha, pero ito yung nakuha ng media. Pero kailan nagkaroon ng itong hindi panahon ng gera, ito ng millennium. 2000, may pinatay na kapitan ng barko, di ba? Sinabi ko sa inyo, 2000 yun. Okay. Tapos, unang pasok ng barko ng China, 2011. Yan po. Si De Villa, ang Secretary ng National Defense po. Yan. Pinakikita ko lang sa inyo. Ano sumunod? Pinangalanan nung 5 ng Setyembre 2012, pinangalanan ang karagatan na sakop ng Pilipinas ni Pangulong Simeon Benigno Aquino II, na West Philippine Sea sa bisa ng pangangasiwang kautusan bilang 29, Administrative Order No. 29. Tinawag na po yung ating territorial sea na West Philippine Sea sa ilalim ni Pangulong Simeon Benigno Aquino na anak ni Corazon Aquino. Ayan. O di, maganda po yun. Hindi pula. O, di ba? Nagpakilala tayo na may sarili na hindi na natin tinawag na South China Sea. Noong 2012 po yan. Abril, 8 ng Abril, 2012, sinimulan naman ng nagtanim ng puno ang hukbong dagat ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Yung Philippine Navy po. Nagtanim. Ito po yun. Yan. Ayan. Nagtanim, ha? Yan. Abril, 8 rin ng Abril. Nung pareho nun. Tandaan niyo. 8 ng Abril, 2012, parehong petsa po yan, ha? Nagsimulang nagharangan ang barkong pandigma ng Pilipinas, ang BRP. Ano yung BRP? Lagi sinasabi, Barko ng Republika ng Pilipinas. Yun po ibig sabihin nun. Ang BRP Gregorio del Pilar, o pang-apelido ko pa to, at Syonggo Hajan 75 at 84 sa pulo ng Panatag Shoal, Scarborough Shoal, na tumagal ng 10 linggo dahil sa nabigong pagdakip sa mga mangisdang inchik na harangin ng barko ng China ang pagdakip sa mga taong ito na nagdulot ng pagsampa ng ganap na habla sa Netherlands. Ito po yung dahilan kung bakit nagsampa sila Del Rosario, De Lima, tsaka yung mga ibang mga kasama noon, panahon ni Benigno, ng kaso sa Netherlands. Ito po yon. Hindi po yung pagkapatay ng kapitan ng barko, hindi po yon. Hindi po yung pagpasok ng unang barko dito ng Incheck na si De Villa, hindi po yon.
Ito po, nangyari po ito noong Abril. Ikawalo ng Abril, 2012, April 8, 2012. Isipin nyo, nung itayo ito ng mga Philippine Navy, naglagay sila no, ng bandera, aba, sinabayan naman ng harangan. Yan. Kaya dahil doon, muntik na magputukan, marami mamamatay doon. Parang Vietnam tsaka Chinese na conflict yun. Okay, pero hindi. Inabot po ng 10 linggo yung pagharap ng ating Navy po ito Navy. At saka Navy ng China. Hindi, hindi Coast Guard. Kaya napilitang magsampa. Yan. Ng kaso sa Netherlands. Kailan yan? 2012. Ito na po tayo. Enero 22, ika-22 ng Enero 2013, January 22, 2013. Nasa 2013 na po tayo Nagsampa ng ganap na habla ang Pilipinas sa pangunguna ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas sa pangunguna ni Alberto de Rosario, Antonio Carpio, kinatawan ng Katastasang Hukuman, Laila de Lima, kinatawan ng Kagawaran ng Katarungan, and al. Sa pandaigdigang hukumang pagsasaayos, arbitral tribunal sa ilalim ng batas ng UNCLOS sa Netherlands. Ito po yun. Alam nyo na yan, di ba? Yan. 2030 na po tayo. Ika-26 na Oktubre, nagsimula 2015. October 26, 2015. 2015 na po tayo. Nagsimulang maglagak ng buhangin at bato sa katubigang bahagi ng bahura ng Panganiban o Mischief Reef ang China, gamit ang mga barkong panlayag sa gabay ng hukbong dagat ng China upang lumikha at makabuo ng kanilang hukbong layuning maitayo ang kauna-unahang hukbong himpilang pandagat ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ni dating Pangulong Simeon Benigno Aquino III. Kalihim ng Tanggulang Pambansa, Secretary of DND, Department of National Defense, Voltaire Gasmin. Kalihim ng Kagawaran ng Transportasyon, Jaime Bautista. Pinuno ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, Hernando Ireberi. Puno ng Tanod Baybayin ng Pilipinas, Philippine Coast Guard, William Milad. At pinuno ng Pambansang Hukboong Dagat ng Pilipinas, Kaisar Takad. Bakit ko binabanggit ito? Mamaya malalaman nyo ang pananagutan nila. Yan. Ayon sa ulat, ang nasabing isla na gawa ng tao ay masigasig na isinagawa ng apurahan at lantaran sa mata ng buong daigdig. Ayan. Mula Oktubre 2015 at natapos ito ng unang sumubok na gumapang ang sasakyang panghimpapawid ng hukbong dagat panghipapawid ng hukbo ng China, Air Force po ng China noong ika-13 ng Hulyo 2016. Naglanding po ang Philippine Air Force, ang Chinese Air Force. Sinubok nila yung rampa doon, no? Noong July 13, 2016. Tandaan niyo yan. Mamaya. Anong sumunod? Dahil dito, noong ika-14 ng Pebrero 2016, February 14, 2016, nagsimulang naglapag at nagtayo naman ng armas pampasabog, missile, ang hukbong sandatahan ng China sa pulo ng Paracel. Yeah. Kaya yung mga pula na yan, ay mga mga kilos pandarambong, kilos ng paglapastangan ng mga China. At yung mga violet naman yan, mga ube, yan yung mga suntok naman natin, kilos naman natin na pabor sa atin. Ngayon, ano sumunod? Ika-12 ng Hulyo. Akala ko, Hunyo
Independence Day dito. Ika-12 ng Hunyo, 2016, July 12, 2016. Naglabas ng huling kapasyahan ang kataas-taasang hukuman ng pagsasaayos sa lungsod ng Hague sa bansang Netherlands na tumalima sa kahilingan ng Pilipinas sa mga kalapastangan ng isinagawa ng China sa kapuluan ng karagatang sakop ng kinapapaloobang bukod-tanging pangkabuhayan, exclusive economic zone, tinagalog ko lang po, ng Pilipinas, at pinagtibay ng hukuman ang ganap na paglabag ng bansang China sa pandaigdigang batas pandagat na pinagtibay ng mga kasapi ng International Maritime Organization ng United Nations. Ito pong July 4, 2016, okay, nanalo po tayo, no? Siguro, batid nyo na yan. Sandali po, meron akong, nadala kasi akong kanina ng ano eh. Ito po yung kanina, yung sinabi kong 2015. Yan po tsura ng sinisimula. Ito po yung tsura ng lupa na sinisimula ng mga inchik. Ito yung panganiban. Yan, nakalagay pa Kailan nila sinimulan? 2014 pa pala hanggang 2016. Ang tagal, 2 taon. Anong ginawa ng gobyerno? Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Yan. Ngayon, anong tawag doon? Yan po. Matapos sila, ang tawag ngayon po doon, airport po yun. Ngayon. Ang tawag po doon, yan. Airport po yan. Hainan Shansha Airport. Yan. May plano sila. Yan po plano, Yan. Plano pa lang yan, ha? Ngayon. Ito po tsura nung sinisimula nila. Noong 2015. Ini-escortan ng Chinese Navy. Chinese Navy. Yung nagdadala ng buhangin na barko-barko malalaki, kinukuha din sa atin. Ayan. Ang tanong ko po, bakit sa 2 taon, walang umarang? My God. Di ba? Ano yun? Hindi ko maintindihan yun, Samantalang tayo nagdadala lang ng pagkain doon, hinarang, binubunggo pa. Ito 2 taon, walang umarang. Mag-isip kayo, Ayan, kung anong gobyerno natin.